Muli isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon at sa Kanyang biyaya ay muli niya tayong tinipon upang tumanggap ng biyaya mula sa Kanya, magbigay ng papuri sa Panginoon. Alam po natin ang bagay na ito ay pribilehiyo lamang o privilege na kailanman ay hindi tayo karapat-dapat, ngunit dahil sa biyaya ng Panginoon tayo naririto. At kung ikaw ngayon ay first time lamang na dumalo rito, kami po ay nagagalak na makasama po kayo, maka-fellowship po kayo sa umagang ito. At nais ko pong sabihin sa inyo na ang bagay na ito, kung bakit kayo ay naririto, ito po ay kalooban at kilos ng Panginoon upang kayo po ay tumanggap ng biyaya ng mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Alam po natin na nalalapit na po ang pagpasok ng taon ng 2025. At sa bagay na ito, nakita natin sa nagdaang taon o sa papalipas na taon ng 2024 kung paano ang Panginoon ay naging tapat sa atin sa kabila ng mga pinagdaanan natin, ng mga struggles, mga persecution na ating naranasan. At gaya din naman sa umagang ito, ang ating pag-uusapan ay isang bagay na napakahalaga na walang iba kundi ito ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ako po ay naatasan na mangaral sa umagang ito tungkol sa ebanghelyo at ang aking pong ang pinagkaloob ng Panginoon sa akin na text ay ito pong Romans chapter 1 at ang tututukan po natin ay yung mga verses 16 to 17. Hayaan niyo po akong basahin ko pong muli ang chapter 1 ng Romans, particularly ang verses 16 to 17 sa English Standard Version o sa ESV version. At ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. So nung pong panahon na si Apostol Pablo ay nagmi-ministry, sinulat niya po ang aklat ng Romans during his third ministry or yung kanyang tinatawag na third journey. Siya po ay nasa Corinto noong mga panahon na ito na kanya sinusulat at ang dahilan kung bakit niya sinulat ito ay upang palakasin again ang mga mananampalataya sa taga-Roma sapagkat merong namumuong tensyon sa pagitan ng mga Hentil at mga Hudyo na mga mananampalataya sa Iglesia ng Roma. At bukod doon, naroon din yung persecution na naranasan nila sa ilalim ng Roman Empire noong mga panahon na yon. At sa kagustuhan ni Apostol Pablo na makapunta sa kanila upang personally ay mapalakas nila ang mga kapatid na ito, pero sa providensya ng Panginoon siya ay nahinder sapagkat alam natin na nung siya ay nasa Corinth, inaayos niya yung mga yung contributions ng Church ng Macedonia at saka ng mga karatig iglesia upang magbigay ng tulong sa iglesia sa Jerusalem sapagkat sila ay dumana sa matinding pagsubok. At kaya naman sa kanyang sulat na ito, ang pinaka-pangunahing tema ng sulat na ito ay walang iba kundi ang ebanghelyo sapagkat ang ebanghelyo ito ang nagpapalakas sa atin. At sa mga naririto na first time lamang na marinig ang ebanghelyo, marahil salamat sa Panginoon sa iyong buhay sapagkat sa umagang ito, ikaw ay tatanggap ng biyaya mula sa Panginoon sa kanyang mga salita. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin at tingin natin ang gabay at patnubay ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli ang manaming Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Kami ay patuloy na lumalapit sa inyo, Ama. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, sa inyong paanan.
Tunay nga po, Panginoon, na wala kami magagawa kung wala ang inyong pagsama, ang pagsama ng Banal na Espiritu. Kaya aming dalangin, Panginoon, na tulungan kami, Panginoon. Patuloy na i-consecrate nyo kami, Ama, sa umagang ito, na kami ay patawarin ninyo, Panginoon, sa anumang mga pagkakasala sa aming mga isipan, sa aming mga sinabi, Panginoon, o mga nagawa. Marahil ang mga bagay na ito ay hindi rin kami aware, Panginoon. Kami ay humingi ng tawad, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa umagang ito, ang inyong mga salita ay maipangaral, Panginoon. Gamitin niyo po ako, ang inyong lingkod, bilang tagapagsalita lamang ninyo, at ang katotohanan niyo mga salita sa kilos ng Banal na Espiritu ay ipaunawa niyo sa amin, Panginoon, at ilapat sa aming mga puso, Ama. Purihin kayo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So gaya po ng ating sinabi na ang aklat na ito, ang pinakapangunahing tema ng aklat na ito ay walang iba kundi ang Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo o yung gospel na sinasabi o tinatawag, ang sabi rito sa ating binasa na ito ang kapangyarihan ng Panginoon upang magligtas. Bakit ba kailangan ang isang tao ay maligtas? Ano ba ang problema? Ano ba ang issue? Alam niyo po, ang pinakapangunahing problema ng mga tao ay hindi yung siya lamang ay makasalanan. Ang pinakapangunahing problema ng tao, siya ay makasalanan at sa kabila noon, ang Diyos na siyang lumikha sa kanya, na nagbigay ng buhay sa kanya ay Diyos na banal. Diyos na banal na nagre-require ng kabanalan ng katuwiran at tayong mga kanyang nilikha na hindi umabot sa kanyang kabanalan, sa kanyang kaluwalhatian ay nahiwalay sa kanya dahil sa ating pagkamakasalanan at tayo ay tatanggap lamang ng nararapat na parusa galing sa kanya. Yan po ang pinakamalaking problema na usapin ng buhay ng tao. Hindi po ang problema natin ay paano kaya sa darating na taon, paano kaya yung mga pangangailangan namin, paano kaya yung sakit ko, sana pagalingin ako ng Panginoon. Ang lahat ng yan ay mga lehitimong problema, ngunit ang pinakamalaking problema natin ay yung katayuan natin sa Panginoon. Na tayo ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon at tayo ay tatanggap ng kanyang parusa. Kaya sa umagang ito po yung ating pag-uusapan, ito po yung magandang balita. Ito po yung gospel na sa pamamagitan, sa katauhan ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang buhay at sa kanyang gawang pagliligtas. Ito ang ginamit ng Diyos, yung kanyang kapangyarihan upang iligtas tayo ng mga makasalanan na hindi umabot sa kanyang kaluwalhatian at patuloy na nagre-rebelde sa kanya. Kaya ang ating pong mensahe sa umagang ito ay ito: the gospel is the power of God for salvation to everyone who exercise faith. Ang Ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat isa na nananampalataya. Kung meron po isang bagay na dapat tayong pagsumikapan sa ating buhay, ito ay walang iba kundi ang kaligtasan. Ang kaligtasan natin. Kaligtasan natin sa ilalim ng kamay ng galit na puot ng Diyos. At yan po ang ating mensahe sa umagang ito. Ang ating pong title, ang ating pangaral is The Gospel is the Saving Power of God. At meron lamang po tayong dalawang bagay na nais nating tingnan sa umagang ito. Una is the power of God to save through the gospel. Ang kapangyarihan ng Diyos na magligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Yan po yung matatagpuan natin sa verse 16. At ang ikalawa at panghuli na bagay na ating pag-uusapan is God's righteousness revealed in the gospel. Ang katuwiran ng Diyos ay nahayag sa Ebanghelyo at yan po ay matatagpuan natin sa verse 17. So tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral para sa ating unang bagay na ating titingnan, the power of God to save through the gospel. So dito sa verse 16, agad nating makikita, sabi rito ni Pablo, "For I am not ashamed of the gospel." So sabi dito sa Tagalog, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. So bakit sinabi ni Pablo na hindi niya ikinahihiya ang Ebanghelyo?
Alam natin, nung panahon ni Pablo, maraming mga philosophers nung time niya doon sa Rome, maging sa Corinth at sa iba't ibang parte ng Asia. At alam natin, ang mga Hudyo ay hindi kumikilala sa pagkapanginoon ng Panginoong Jesucristo. At patuloy na si Pablo ay dumaranas sa mga persecution. Pero bakit sinabi niya rito na hindi siya nahihiya? Hindi siya nahihiya. Sabi niya, hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Sapagkat alam ni Pablo na siya, bilang lingkod ng Panginoon, siya ay isang alipin ni Kristo. Siya ay isang alipin ni Kristo. So, Paul's boldness in preaching the gospel was motivated by his eagerness to preach the gospel because he knows that he is a servant of God. Siya ay alipin lamang ni Kristo. Anong sinabi ni Pablo sa verse 1? Ang sabi rito, si Pablo na alipin ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol, ibinukod para sa ebanghelyo ng Diyos. Sa bagay na ito, nakikita ni Pablo na siya ay mababa, siya ay humble na servant ng ating Panginoon. Hindi siya nakatingin sa kanyang sarili, hindi siya nakatingin kung anong sasabihin ng mga tao sa kanya, sapagkat siya ay alipin ng ating Panginoon. Ano ang kanyang sinabi sa Galatians 1 verse 10? Galatians 1 verse 10, sabi niya, "For am I now trying to persuade people or God?" Sino bang nais kong ma-persuade o ma-please? Ang tao ba o ang Diyos? Or am I striving to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. So agad po natin nakita rito na ang bagay na ito kung bakit siya ay may katapangan, meron siyang boldness, hindi siya nahihiya na ipangaral ang Ebanghelyo sapagkat tinitinay niya ang kanyang sarili bilang alipin lamang ng Panginoon upang mangaral ng Ebanghelyo. At ito ay hindi niya Ebanghelyo. Ang sabi rito sa verse 1, ibinukod para sa Ebanghelyo ng Diyos. Ito ay Ebanghelyo ng Diyos. Hindi ito galing sa Kanya. Kaya hindi siya nakatingin sa kanyang sarili. Nandun yung kanyang kababaang loob. Siya ay servant ng ating Panginoon. Yun ang nagmo-motivate sa kanya upang magkaroon siya ng katapangan na ipangaral ang salita ng Diyos. At ano pa makikita natin? He has an obligation as a servant of Christ. Ang keyword natin sa verse 14 is, I am under obligation. Sabi rito sa verse 14, I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. So nakita niya bilang siya ay isang lingkod o isang alipin ng Panginoon, mayroong obligasyon na ibinigay sa kanya ang Panginoon na dapat niyang gampanan. Alam natin ang obligasyon na ito ay primarily galing sa Panginoon. Ito ay obligasyon ni Pablo sa Panginoon bilang kanyang alipin. Anong sabi sa 1 Corinthians 9? 1 Corinthians 9:16 to 17. Ito ang sabi ni Pablo, for if I preach the gospel that gives me no ground for boasting, so nakita natin yung kanyang kababaang loob kasi nga siya ay servant, for necessity is laid upon me. Merong ibinigay sa akin ng Panginoon na necessity o na pangangailangan. Woe to me if I do not preach the gospel, for if I do this of my own will, I have a reward, but if not my own will, I am still entrusted with a stewardship. Again, he is entrusted with a stewardship. Merong ibinigay ang Panginoon sa kanya na obligasyon na ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya siya may katapangan. Kaya hindi siya nahihiya na ipangaral ang Ebanghelyo. At ano ang punto na gusto nating sabihin sa bagay na ito? Our boldness to share and live out the gospel should be motivated with the humbling truth that we are only servants of our Lord Jesus Christ. Ang nagpapakumbabang katotohanan na tayo ay mga alipin lamang ni Kristo ang dapat na mag-udyok sa atin upang ibahagi at ipamuhay natin ang Ebanghelyo ng may katapangan. So ito po yung mensahe natin sa umagang ito, sa bagay na ito, na makita natin na tayo ay alipin lamang ng ating Panginoon Kristo. Anong sabi sa Heidelberg Catechism? Answer sa question number 1. Sabi rito, that I am not my own, but belong with body and soul, both in life and in death, to my faithful Savior, Jesus Christ.
Yun po ang nagbibigay ng motivation sa atin para magkaroon tayo ng boldness na mabuhay sa Ebanghelyo, ipangaral Ebanghelyo, makita sa ating buhay. Ito'y mag-uumpisa na makita natin yung sarili natin na tayo ay mababa. Tayo ay mga servants lamang ng ating Panginoon at ito ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ngayon, naririto tayo, tinawag tayo ng Panginoon. Nasa ng allegiance natin? Dapat sa Panginoon na siyang bumili sa atin. Gaano natin pinapahalagaan yung kaligtasan na ipinagkulob sa atin ng Panginoon na binayaran niya ng kanyang banal na dugo. Dapat na makita sa atin na tayo ay mga servants lamang at hindi yung sarili natin ang dapat nating pagsumikapan o ang dapat na ma-please. O hindi dapat ang tao, kundi ang Panginoong Sukristo lamang ang dapat mapapurihan. At yan ang magbibigay sa atin ng boldness upang magpatuloy tayo sa Ebanghelyo. At sa ating pagkapatuloy, again sa verse 16, titingnan naman natin ang ating sunod na keyword at ito'y walang iba kundi ang Ebanghelyo or the Gospel. Sabi rito, again, verse 16, for if I preach the gospel, verse 16, Romans 1, chapter 1, verse 16, ito po ang sinasabi, for I am not ashamed of the gospel. Again, ang keyword po natin is the gospel. Ngayon, ano ba itong ebanghelyo na ito? Sabi natin kanina, ito ay magandang balita. Ito ang kailangan natin sapagkat ang problema natin na tayo bilang makasalanan sa harapan ng Diyos ay nararapat lamang na tumanggap ng kanyang parusa. Sapagkat bakit? Dahil ang Diyos na ito ay banal. Ang Diyos na ito ay matuwid. At tayo, sa ating mga sarili, hindi natin naabot ang requirement na ito sa atin ng Panginoon. Anong sinabi rito? Sabi ni Pablo, for I am not ashamed of the gospel. Ang salitang gospel ay mula sa translation sa original na salin ng Greek na salita na euangelion, ang ibig sabihin ay good news, joyful news, or glad tidings, na nung panahon ni Pablo sa Roma, ang hari ng Roma o yung emperor ng Roma, siya ay nagbibigay ng isang mensahe. O ang tawag nila ay euangelion o isang good news. Maaaring ang hari ay may bagong anak, ang hari ay may bagong ipinatayo na isang estruktura dun sa lugar ng Roma. At kaya naman, sa sulat na ito ni Pablo, ginamit niya yung word na ito na euangelion upang sabihin sa mga mananampalataya sa Roma na ang dala-dala kong mensahe na ito ay magandang balita. Bakit ito naging magandang balita? The gospel is the good news of Christ for the salvation of sinful people, and it is not about simply on how can we be saved. Ang ebanghelyo ay hindi something na step 1, ito ang dapat gawin, step 2, ito ang kailangan gawin. Hindi yan ang ebanghelyo. Hindi mga steps o hindi methods o ways. Ang ebanghelyo ay walang iba, kundi ang balita o ang anunsyo na nagmula sa Diyos na kung saan ang Diyos siya ay gumawa ng isang bagay ng pagliligtas sa katauhan at gawang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. Yun po ang ebanghelyo. Buhay, katauhan at gawang pagliligtas ng ating Panginoon, nagtapinlano ng ating Diyos Ama. Yan po ang ebanghelyo. Hindi po yan ang ebanghelyo na paano ba makapasok sa langit. Ang ebanghelyo ba ay isa lamang sa mga daan upang makapunta sa paraiso? Maraming mga daan, pero isa lang naman ang pupuntahan niya. Hindi po yan ang ebanghelyo. Hindi po siya daan. Ang ebanghelyo po ay ang ginawa ng Panginoon. Ito ang magandang balita na ang Diyos may ginawa siya para doon sa problema natin. Yun po yung ebanghelyo. Ito ay gawa ng Diyos sa katauhan ni Jesucristo upang tayo po ay maligtas. Ako at ikaw na makasalanan, na patuloy na nagre-rebelde sa Panginoon. Marahil ikaw ngayon hindi mo nararamdaman yan. Pero ang katotohanan, ang puot ng Diyos ay nakaabang na sa iyo kung ikaw ay wala kay Kristo. Kaya sa umagang ito, ang mensaheng ito ay para sa iyo. It is the announcement that God has revealed. Anong sabi dito sa verse 2 ng Romans? Which He promised beforehand through His prophets in the Holy Scriptures. So ang ebanghelyo daw,
ito ay ipinangako ng Diyos, sabi rito, beforehand. Ano ito yung beforehand? Bago ba dumating si Pablo? Bago ba magkaroon ng iglesia sa Roma? Hindi po. Itong ebanghelyo, nakaplano na ito bago palikain ng Diyos ang mundo. Ganun po kagrabe yun. Hindi po ang mundo, hindi ang sentro ng creation ng Panginoon ay ginawa niya si Eva at si Adan at gumawa siya ng garden na paraiso at inilagay niya ang tao doon upang i-enjoy ang kanyang mga ginawa at magpuri sa kanya. Hindi yan ang climax o hindi yan ang dahilan ng kung bakit ginawa ng Diyos ang mundong ito. Kung bakit ginawa ng Diyos ang mundong ito dahil sa kanyang plano ng pagliligtas kay Jesucristo na pinlano pa niya. Sabi rito, He promised beforehand. So bago pa magkasala ang mga tao, ang Diyos ay nagplano na ng pagliligtas. Grabe. Kaya nagpapatuloy ang mundong ito hanggang ngayon ay dahil sa ebanghelyo ng Panginoon. Sapagkat bakit? Dahil hindi pa kumpleto. Hindi pa kumpleto yung mga hinirang ng Panginoon na kanyang ililigtas. Kaya hindi pa siya muling bumabalik upang tapusin ang mundong ito. Nakita niyo ba yun? Na ang sentro sa mundong ito ay hindi ikaw. Hindi ikaw ang main character sa mundong ito. Ang main character sa mundong ito ay walang iba kundi ang Diyos at ang kanyang gawang pagligtas, ang ebanghelyo sa katauhan ng kanyang anak na Jesucristo. Yun ang main character. Hindi po tayo. Ano pang sinabi? So God has revealed in the announcement of the gospel and open up His kingdom to sinners through His Son. Saan natin makikita yan? Sabi rito, verse 5, through whom we have received grace. Sabi rito, whom? Sino yung whom? Yun ay walang iba, kundi ang Panginoon Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, sabi ni Pablo, we have received grace. Tumanggap tayo ng biyaya. Tumanggap ako ng biyaya and apostleship. Para saan? To bring about the obedience of faith for the sake of His name, para sa kapurihan ng Panginoon, among all the nations. Again, tayo po ay mga hentil. Hindi po tayo kasama doon sa covenant nation ng God, yung Israel. Nung panahon na pinagbinigay ng Panginoon yung kanyang covenant. Hindi po tayo kabilang doon. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, sabi rito sa verse 5, for the sake of His name among all the nations. Dumating sa atin ang magandang balitang ito. It opened up His kingdom to sinners like you and me through His Son. Grabe po ang bagay na ito. At alam niyo po ba, ang announcement na ito po ay dalawang bagay o twofold announcement. Una, it announces the accomplishment of salvation o yung katuparan ng kaligtasan. Paano ba nangyari itong kaligtasan ito? Paano ito sinakatuparan ng ating Panginoon Kristo? Una, makikita natin, Jesus Christ became incarnate. Siya po ay nag-incarnate. Siya po ay nagkatawang tao. Yung second person ng Trinity, ng Triune God na Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay nagpakababa upang gawin ang kaligtasan na ito, upang tuparin ang plano ng kaligtasan ng Ama na siya ay nagkatawang tao. Anong sabi rito? Verse 3 again ng Romans 1, concerning His Son, who was descended from David according to the flesh. Grabe. Ipinangako, pinlano ng Diyos na sa lahi ni David, mayroong isang hari na magmumula sa kanyang lahi na ang kanyang paghahari ay magpapatuloy magpakailanman at siya ang tinatawag na Mesiyas. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Siya ay nag-incarnate. At ba't kailangan niya magkatawang tao? Bakit kailangan magkatawang tao ng Panginoong Hesus? Bakit kailangan niyang danasin ang lahat ng problema, kahirapan na nararanasan ng mga tao bilang makasalanan, na ang mundong ito ay na-subject sa pagbagsak sa kasalanan at lahat ng kasama ng kasalanan, yung kahirapan, yung kamatayan, yung pagtangis, lahat ng mga bagay na kahirapan sa buhay na epekto ng kasalanan. Bakit niya pinili? Sapagkat
siya ay magiging substitute para sa atin. Kailangan ng isang tao ang maging substitute para sa atin, para sa ating kaligtasan, kung bakit siya nag-incarnate. At ano pa? He lived a sinless life. Anong sabi again ni Pablo sa 2 Corinthians 5:21? For our sake, He made Him to be sin who knew no sin. Ang ating pong Panginoon Kristo, siya ay walang kasalanan. Siya ay nabuhay sa mundong ito for 30-some years na hindi siya nagkasala kailanman. Bakit? So that in Him, we might become the righteousness of God. Yung pong kanyang sinless life ay kanyang ibibilang sa mga taong sasampalataya sa kanya, at mamaya po mapag-uusapan pa natin ang bagay na yan. At ano pa? Sabi rito, He suffered, was crucified, and buried, and He rose again and ascended into heaven. So, mukha bang pamilyar ang bagay na ito? Siguro kung alam nyo yung Nicene Creed o yung Apostles' Creed, ito po yung bagay na ito. Na ang Panginoon, siya ay nagdusa, siya ay namatay, siya ay inilibing, at pagkatapos sa 3 araw, siya ay muling nabuhay at siya ay umakyat sa langit. Ano sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15 verses 3 to 4? For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that He was buried and He was raised on the 3rd day in accordance with the Scriptures. At sabi sa Acts 1 verses 9 to 10, na kung saan nagpakita ang Panginoon Kristo bago siya umakyat sa langit, ang sabi, and when He said these things, as they were looking on, He was lifted up. Siya po ay nag-ascend sa langit, and a cloud took Him on their sight. And while they were gazing into heaven as He went, behold, 2 men stood by them in white robes. So nakita po natin ang bagay na ito. Ito po yung accomplishment ng kaligtasan o ng salvation sa pamamagitan ng announcement ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, ikalawang person ng Trinidad, na siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Siya ay nagkatawang tao para maging kahalili natin. At siya ay nabuhay ng walang kasalanan sa mundong ito. At siya tumanggap ng parusa na dapat tayo yung tumanggap ng parusa na yun. Yun yung magandang balita. May nakipagpalit sa atin, may nakipagsab sa atin. Na dapat tayo yung tumanggap ng parusa, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, si Jesucristo ang lahat ng gumawa ng bagay na yun para sa atin. At ang gospel na ito, ang announcement na ito ay hindi lamang tungkol sa accomplishment ng salvation na ginawa sa katauhan at gawang pagliligtas ng ating Panginoon, kundi ay ito ay ano? Ito ay isang command. Ito ay isang command ng Panginoon. Command na ano? Na magsisi at manampalataya kay Kristo. At ano ang mensahe natin o ang punto natin na gusto natin sabihin sa bagay na ito? The message of the gospel comes not only as a gracious offer, but also a command to be obeyed. Ang panawagan ng Ebanghelyo ay dumarating hindi lamang bilang isang alok ng biyaya, kung hindi ito rin ay utos na dapat sundin. So kung ikaw ngayon, minamahal na naririto, kung ikaw ay wala pang kaligtasan, sa tingin, hindi ka sigurado sa iyong kaligtasan, wala kang tunay na relasyon kay Kristo na nakapagliligtas, narinig mo ang announcement ng gospel na ito, ng good news na ito, na sa kanyang katauhan, meron kang pag-asa na ikaw ay maligtas, magkaroon ka ng kapatawaran at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. At ang hinihiling sa iyo, ikaw ay sumampalataya sa Kanya, sa Kanyang anak, ang Panginoon Kristo, at ikaw ay tumalikod, magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Yan ang panawagan sa iyo ng Ebanghelyo sa umagang ito. At nawa tulungan ka ng Panginoon sa umagang ito na kumilos ang banal na Espiritu upang ikaw ay makita mo si Kristo bilang tagapagligtas at bilang Panginoon na dapat mong sampalatayanan. So nakita natin ang Ebanghelyo. Ngayon naman, sa verse 16 pa rin, ang makikita naman natin dito is the power of God. Ang ating pong keyword is the power of God. Again, basahin ko po uli ang verse 16. Sabi rito, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God
for salvation to everyone who believes. So, ang keyword po natin is the power of God. Ngayon, ano ba itong power of God na ito? So, ang word na power dito ay hango sa original na Greek na dunamis, na kung saan ang meaning po nito ay inherent power or power residing in a thing by virtue of its nature or which a person or thing exerts and puts forth. So, ibig sabihin po nito, para po itong isang dinamita o isang paputok. Alam niyo po ba yung paputok, meron po yung pulbura. Yung pong pulbura, ito po ay isang chemical. So kung naalala nyo pa nung kayo ay nag-aral ng science, nung elementary kayo, high school, o maging college kayo, meron po tinatawag tayo na chemical energy. So yung pong pulbura, meron po yung chemical na enerhiya. Bilang chemical, meron po siyang natataglay na enerhiya. Yung po yung inherent power niya, na kapag ka po ito ay inignite o sinindihan mo, ito po ay sasabog. At ganito po ang kapangyarihan ng Diyos sa Ebanghelyo. Kung paano inilarawan ni Pablo, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Dahil una naranasan ito ni Pablo sa kanyang buhay. Alam natin doon sa Acts chapter 9, nung si Pablo ay kinatagpo ng ating Panginoon doon sa daan patungo sa Damasco, naramdaman niya ang kapangyarihan ng Panginoon. Alam niyo po si Apostol Pablo, siya po ay isang Hudyo, siya po ay isang Pariseyo, hindi lamang basta Pariseyo, siya po ay aral na Pariseyo. Sinusunod niya ang lahat ng utos, ang lahat ng mga kasulatan tungkol sa mga lumang tipan. At sa pag-aakala niya na sinusunod niya ang kalooban ng Panginoon, na siya ay mayroong katuwiran sa harapan ng Panginoon, ay pine-persecute niya at pinapatay niya ang mga Kristiyano. Pero nung dumating yung kapangyarihan ng Panginoon, yung dunamis, na gaya ng isang dinamita na sumabog sa kanya. Alam niyo po yung dinamita, pag nasabugan kayo nito, di ba may mga balita ngayon, nasabugan ng paputok, putol yung kamay. So wala na po yun. Dati kamay mo 5, o daliri mo 5, dito sa kanang kamay mo, ngayon naging 4 na lang. So nakita natin yung effect nung power nung paputok. Ito ay panghabang buhay na nakikita. At gayon din yung nangyari dito kay Pablo nung dumating Ebanghelyo. Yung epekto sa kanya, nung sumabog sa kanya yung Ebanghelyo, nawasak yung dati niyang buhay. Gaya ng paputok na nagwasak doon sa daliri, yung kanyang dating buhay na siya'y makasalanan, siya'y alipin ng kasalanan, siya'y persecutor of the church, pinapatay niya ang mga mananampalataya. Sumabog na yun, nawasak na yun. At napalitan na yun ng kanyang bagong identity kay Kristo. Yung po yung power ng gospel. Para siyang isang dinamita. At ito ay nangyari nung siya'y kinatagpo ng Panginoon. Anong sinabi ni Pablo? 1 Timothy 1:15. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners. To save sinners, of whom I am the foremost. Nakita ni Pablo yung kalagayan niya nung bago siya iligtas ang Panginoon. Siya ang chief of all sinners sa ibang salin. 1 Corinthians 15 verse 9. Ano sabi pa? Again, sabi ni Pablo, for I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle. Bakit? Because I persecuted the church of God. But the power of God, nakita natin, iniligtas siya ng kapangyarihan ng Diyos from his hopeless condition. So yun po yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung ikaw naririto ka, nakita mo yung sarili mo, sagad sa buto yung kasamaan mo, hindi mo magawa yung kalooban ng Diyos, huwag kang manghina, huwag kang mawalan ng pag-asa, sapagkat sapat o higit ang kapangyarihan ng Diyos upang ikaw iligtas. At ano ang punto na gusto nating sabihin dito? Only God's power is able to overcome man's sinful nature and give him new life. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, kapatid. Kung sa tingin mo, ako naman nagbabasa naman ako ng Bible. Ako naman ina-attend sa church. Hindi po yan na magliligtas sa inyo. Ako naman ay wala naman akong inaargabyado talaga. Hindi naman ako talaga pumatay. Hindi naman ako nangalunya. Ako naman ay isang ulirang ama, isang mabuting ina.
Ako naman ay isang mabuting anak. Ako naman ay isang mabuting mamamayan ng bansang ito. Ngunit hindi yan na magliligtas sa iyo. Sapagkat ang requirement ng Panginoon ay perfect obedience sa kanyang batas. Sino sa atin ang hindi nagsinungaling? Sino sa atin ang hindi nag-isip ng masama laban sa kanyang kapwa? Sino sa atin ang hindi kumuha ng bagay na hindi sa atin, na hindi tayo nagpaalam? Ang Diyos ba ang lagi nating pinapapurihan sa ating buhay? Hindi po, mga kapatid. Kadalasan, tayo po ay nagkakasala sa harapan ng Panginoon at walang sino man sa atin na nakatupad ng requirement ng Panginoon. Yun po yung problema natin. Ang Diyos bilang banal, meron siyang requirement. At ang requirement niya, sundin natin yung 10 Commandments. Sundin natin na perfectly walang sablay. Pero sinong nakagawa nun? Wala. At doon nakita ni Pablo yun na sa kanyang credentials bilang isang Hudyo, bilang isang Pariseo, akala niya na siya ay matuwid, siya ay katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang lahat pa lang ng yun ay sabi niya, ito ay rubbish, ito ay basura. Kaya sabi nga niya I am the least of the apostles, unworthy, I am the chief of all sinners. Lahat ng kanyang pinagsumikapan, takabutihan, binaliwala niya nung dumating yung kapangyarihan ng Ebanghelyo sa kanyang buhay. So sa umagang ito, nakikita mo ba yung sarili mo na ikaw, wala kang magagawa. Unworthy ka sa harapan ng Panginoon at tanging ang kapangyarihan na naman ng Panginoon ang kayang magligtas sa iyo. Tanging ang kapangyarihan ng Diyos ang may kakayahang daigin ang iyong kalikasan bilang isang taong makasalanan at pagkalooban ka ng bagong buhay. Gaya ng isang dinamita, pag nasabugan ka nito, makikita yung pagbabago sa iyo. Wasak ka na nawasak na yung dati mong pagkatao Winasak na ng kapangyarihan ng Panginoon sa Ebanghelyo niya. Kaya ang hamon sa iyo, kung ikaw ay nakatanggap na ng Ebanghelyo, kung naramdaman mo na ang kapangyarihan ng Diyos, dapat makita ito sa iyong buhay. Bilang mananampalataya, dapat makita ito sa iyong buhay. At kung ikaw naman ay wala pa kay Kristo, ito na ang panahon, hindi mamaya, hindi bukas, lumapit ka kay Kristo sapagkat nasa Kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang ikaw iligtas sa Kanyang ginawang pagliligtas sa krus ng Kalbaryo. At siya'y muling nabuhay na nag-secure ng iyong kaligtasan. At again, sa pagkapatuloy natin, verse 16 pa rin, ang keyword naman natin is ang word na salvation. Sabi rito, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation. It is the power of God for salvation. Again, ang keyword natin is salvation. Ngayon, nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos dumating. Na may daladalang itong kapangyarihan upang ikaw iligtas. Ngayon, paano ba? Paano ba nilalapat ang kaligtasan na ito? Una, makikita natin, ito ay sa pagtawag ng Panginoon. Ito ay hindi sa sarili nating gawa. Ito ay gawa ng Diyos. Ito yung tinatawag natin na mabisang pagtawag ng Panginoon na kung saan kapag ang Ebanghelyo, gaya sa umagang ito ay pinangangaral, ang banal na Espiritu ay kumikilos upang tawagin ang mga makasalanan papunta sa Kanya. Sapagkat tayo bilang makasalanan, hindi tayo kailanman makalalapit sa ating Panginoon. Maliban na tayo ay tawagin Niya sa pamamagitan ng Kanyang Ebanghelyo. At tayo, sa Kanyang biyaya, tayo ay napawalang sala. Tayo ay naging matuwid. We are justified by grace. We have been pardoned for our sins. And it brought reconciliation and peace with God. Yun po yung problema natin Itong peace of God, hindi lamang ito yung maalwan ng buhay natin, wala tayong sakit, lahat ng pangangailangan natin, meron tayo. Maaring yan, sa bagay na yan, sa mundong ito, ay matatawag nating kapayapaan sa ating buhay na napakaalwan ng ating buhay. Pero hindi yan ang peace of God na sinasabi. Ang peace of God na sinasabi dito ay ikaw bilang makasalanan, ikaw ay nasa ilalim ng puot ng Diyos, ikaw ay kaaway ng Diyos. Sapagkat bakit? Dahil ang Diyos na ito, sabi, di ba? God is love. Alam natin yan. Di ko na, Brother Anthony, bakit sinasabi mo ang Diyos galit? Sabi sa Bible, God is love
Yung pong love na sinasabi na God is love, yun po ay totoo. Pero paano natin i-reconcile yung galit ng Diyos sa kanyang pag-ibig? Dahil sa katauhan ng Diyos o sa kanyang karakter bilang siyang mapagmahal, hindi lamang niya minamahal ang mga bagay na kaibig-ibig, kundi pati yung mga bagay na katuwiran ay iniibig ng Panginoon. At sa pag-ibig niya ng mga bagay na katuwiran, nararapat lamang na siya ay mapuot dun sa mga bagay na walang katuwiran o lumalaban dun sa kanyang katuwiran. Kaya yung pong galit ng Diyos, yung po ay nakasalig sa kanyang pag-ibig. Yung pag-ibig niya sa katuwiran, pag-ibig niya sa kabanalan, doon nagmumula yung kanyang galit sa kasalanan. At sa mga taong nasa ilalim ng kanyang puot na hindi sumasampalataya sa kanyang anak. Yun po yung galit ng Diyos. Kaya wag po nating isipin na ang Diyos, pag-ibig, parang sentimental lang na pag-ibig, gaya na nararamdaman natin. Hindi po ganun kababaw lamang ang pag-ibig ng Diyos. Napakalalim po ng pag-ibig ng Diyos. Na ito'y pinakita niya sa kanyang anak. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but will have eternal life. Yan po ang pag-ibig ng Diyos na nakita natin. At ano pa sa kanyang kahabagan, sa kanyang biyaya, tayo ay binigyan niya ng panibagong buhay. No, panibagong puso na yung ating pusong patay sa kasalanan. Ito ay nabuhay na mayroong pagsamba sa Panginoon. At tayo ay na-unite kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya at nakabilang sa kanyang pamilya. So ikaw ngayon na sumampalataya kay Kristo, hindi ka nakaaway ng Diyos. Hindi ba napakamagandang balita nito? Na ikaw ngayon, lahat ng ginawang benepisyo ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, kabilang ka dito, recipient ka nito. Tinanggap ka ng Panginoon. Bakit? Dahil kay Kristo. Ikaw ay ibinilang niya sa kanyang pamilya, hindi dahil sa magagawa mo, hindi dahil sa kalagayan mo. Hindi. Dahil kay Kristo lamang. At ito yung magandang balita ng Ebanghelyo. Kung paano kaligtasan na meron tayo ay natamo natin. At kung ikaw ngayon, wala ka pa kay Kristo, ito ang panawagan sa iyo. Kapatid, lumapit ka. Minamahal, lumapit ka kay Kristo ngayon na. Hingin mo ang biyaya ng kaligtasan sa Kanya. Sapagkat lahat ng benepisyo ng kaligtasan ay nanggagaling sa Kanya. At kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya, ikaw ay magiging united sa Kanya sa pananampalataya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ibibilang sa iyo ang lahat ng biyaya na ito. Etong righteousness, yung holiness, yung freedom o yung kalayaan, at higit sa lahat yung buhay na walang hanggan. So ngayon, ang mga tao, karamihan, nag-e-expect ng isang prosperous new year, ng isang mapagpalang bagong taon. Marahil ang mga kahilingan na sana ngayong taon pumasok ang swerte, pumasok ang magandang fortune. Pero kaiba ang mensahe ng Ebanghelyo. Sapagkat ang mga bagay na yan ay temporary lamang. Kapag tayo ay umalis sa mundong ito, iiwan natin ang lahat ng yan at hindi ang mga bagay na yan ang magdadala sa atin doon sa buhay na walang hanggan. Hindi ang mga bagay na yan. At ano ang punto na nais nating sabihin sa bagay na ito? Ang mga benepisyo na nagliligtas na kapangyarihan ng Ebanghelyo ay na kay Kristo sapagkat si Kristo ang Ebanghelyo. Si Kristo po ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo hindi yung mabubuting gawa. Ang Ebanghelyo hindi yung biyaya, hindi yung regeneration, hindi yung mga doktrina na inaaral natin sa Reform. Hindi yan ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo walang iba kung hindi si Jesucristo. Yung pananampalataya, ibig sabihin nun, sumasampalataya ka kay Jesucristo bilang object ng iyong faith. Na alam mo na lahat ng ginawa ni Kristo, ginawa niya yung para sa'yo. Namatay siya para sa'yo. Hindi ka lamang naniniwala na si Kristo, anak ng Diyos,
Si Kristo tagapagligtas. Si Kristo walang kasalanan. Si Kristo nabuhay na magmuli. Si Kristo umakyat sa langit, nag-i-intercede sa Father. Hindi yan ang gospel. Ang gospel is si Kristo na namatay para sa iyo, para iligtas ka. At yung kanyang buhay na pagliligtas, na nakipag-substitute siya, nakipaghalili siya sa iyo, para ikaw ngayon, hindi ka tumanggap ng kaparusahan, kundi tanggapin ka ng Panginoon. Yun ang gospel. Si Kristo mismo yung gospel. At yung pananampalataya, ito ay meron kang strong conviction, hindi lamang knowledge, pero meron kang strong conviction na yung bagay na ginawa ni Kristo, para sa iyo talaga yun. Para sa iyo talaga yun. Ikaw ba ay nananampalataya na yung ginawa ni Kristo ang pagliligtas, talagang para sa iyo yun? Ginawa niya yun para sa iyo? Dapat mong makita na yun ay para sa iyo. Ito yung magandang balita nga sa iyo eh. Kaya ang panawagan nga sa iyo, sumampalataya ka. At kung ikaw ay sumampalataya na, dapat kang magpatuloy sa pananampalataya. Sapagkat bakit? Si Kristo ang ebanghelyo. At dito tayo nagpapatuloy. And then again, verse 16. Ang sunod na keyword natin is to everyone who believes. Ito yung sinasabi natin. To everyone who believes. Anong sabi rito? For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. To everyone who believes. So sabi rito, to everyone. Ito yung napakagandang katotohanan na ang balitang ito, walang pinipili ito. This is regardless of race, nationality, age, sex, social rank, anumang katayuan mo sa buhay, ikaw man ay mayaman, ikaw ay mahirap, culture, ikaw man ay kung ano man ang lahi mo. Ito ay para sa lahat. Kaya ang ebanghelyo, pinangangaral natin, we are proclaiming the gospel as the free offer of salvation to all. Ito ay libreng alok ng biyaya ng Panginoon. Hindi mo kailangan magpakabuti, hindi mo kailangan magpakabait para lumapit ka sa Panginoon, para tumanggap ka ng ebanghelyo. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, ako ay naparito para sa kanino? Para sa may mga sakit, hindi para sa mga magagaling. Ibig sabihin, kung nakikita mo yung sarili mo na ikaw ay self-righteous, ikaw ay matuwid, ikaw ay walang kasalanan, I'm sorry. Ang mensahe ng ebanghelyo ay hindi para sa iyo. Pero anong sabi rito? Ito yung kagandahan. Kahit ganun ang tingin mo sa sarili mo, ito sinasabi ng salita ng Diyos, to everyone who believes. Ang sinasabi sa iyo, manampalataya ka kay Kristo. Dahil para sa iyo ito. At pansinin natin itong sinabi rito, believes. Nakita natin yung verb na to. This is present tense. Ibig sabihin, nagpapatuloy. Hindi ed, hindi believed, hindi past tense. Ano ibig sabihin nun? Ang isang tunay na sumampalataya kay Kristo, nagpapatuloy yung kanyang pananampalataya. So ang gospel, mga kapatid, hindi lamang ito para sa mga unbeliever. Huwag po tayo magkamali. Ang gospel, unang-una, ito ay para sa lahat ng tao at kasama tayo bilang mga iniligtas, tayo mga believers, mananampalataya kay Kristo, para sa atin ang message ng ebanghelyo. Kaya nga sabi rito to everyone who believes. Believes, ibig sabihin, continuous action. Continuous ka nagpapatuloy sa pananampalataya mo. At yan ang glorious doctrine ng God's free offer of the gospel. Kaya wag mong tingnan ng sarili mo na ako siguro hindi ako kayang patawarin ng Panginoon. Grabe ang pagkamakasalanan ko. Ako, lagi akong ganito. Hindi ako nagpe-pray, hindi ako... Again, ang mga bagay na yan ay bunga ng pananampalataya natin, yung mabubuting gawa. Pero hindi yan ang magliligtas sa atin. Hindi yan ang magliligtas. Ang tanging magliligtas sa atin, yung ginawa ng Panginoon Kristo. Kaya nga sabi natin si Kristo yung ebanghelyo. At kung ikaw ay sasampalataya kay Kristo, yung benepisyo ng kanyang ginawa na pagliligtas ay ibibilang sa iyo. Di ba napakagandang isipin na tumanggap tayo ng biyaya, ng benepisyo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo? At ngayon tayo ay nagpapatuloy sa pananampalataya. So sabi rito, saving faith is a faith that perseveres.
Nagpapatuloy. Saving faith, yung daw nagliligtas sa pananampalataya. Alam niyo po kasi, merong pananampalataya na hindi nakapagliligtas. Kagaya ng mga demonyo. Nung nakita ang Panginoong Kristo, kilala nila na ang Panginoong Kristo siya ay Diyos. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Pero hanggang dun lang. Hanggang dun lang sila. Wala yung tunay na pananampalataya. Wala yung tunay na pananampalataya na alam niya na si Kristo ay Panginoon na tagapagligtas. At kung ikaw ngayon, yan lang ang alam mo sa Panginoon, hindi yan ang tunay na pananampalataya. Nagkakamali ka dyan. Yan ay marahil na intelektual lamang na pagkakilala sa Panginoon. Pero hindi yan ang nakapagliligtas sa pananampalataya. Kung di ang pananampalatayang ito, ikaw ay merong strong conviction na si Kristo ay talagang namatay para sa iyo, na ikaw ay talagang iniligtas niya. So it is trusting and leaning on the everlasting arms of God na wala kang magagawa. Na kumbaga parang isa itong ikaw ay nasa building na nasusunog at sinasabi sa iyo nung nasa baba na merong parang pangsalo sa iyo na tumalong ka na. Para wag kang masunog at maligtas ka, tumalong ka na. Ito yung lahat ng pag-asa mo, ibinibigay mo dun sa sasalo sa iyo. Ganun yung pananampalataya. It is a strong conviction, Hebrews 11 verse 1, that through Christ and His atoning sacrifice, we are forgiven and accepted by the Father as His adopted sons. Grabe. And He preserves us to continue in this faith until the return of our Lord Jesus Christ. Yung po yung true faith. It perseveres. Nagpapatuloy ito. Grabe itong pananampalatayang ito. It perseveres. And again, bakit ito nagpapatuloy? Sapagkat ito ay gawa ng Diyos, kaya ito ay isang supernatural work. Ito ay biyaya lamang ng Panginoon. Hindi ito sa atin. Hindi tayo nanampalataya kasi matalino tayo. Naintindihan natin ng Bible. Magaling tayong makinig. Hindi yan ang dahilan kung bakit ka nanampalataya. Kung bakit ka nanampalataya, ito ay biyaya ng Panginoon sa iyo. Regalo ng Panginoon sa iyo to. Hindi mo ito pinagsumikapan. Ano sabi rito? It is a gracious gift of God that He produces in the heart. Alam natin yan. Ephesians 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God. So ang pananampalatayang ito, hindi natin ito gawa. Do tayo ang nagpo-profess ng faith, pero bakit natin ginawa yung? Bakit tayo nag-profess ng faith? Bakit natin kinonfess si Jesus as our Lord and Savior? Ay dahil sa gawa ng Diyos na biyaya niya sa ating mga puso. Anong sabi rito ni Mrs. Morris? Sabi niya rito, faith is the trunk of the tree whose roots represent grace. Yun daw, yung puno, yung kanyang trunk, no? Yun yung faith, no? Na kung saan ang ugat ay yung biyaya ng Panginoon, kung bakit nagpapatuloy na nakatayo yung puno na yun, ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Yun yung pananampalataya. At yung kanyang bunga ng puno na yun symbolizes our good works, bunga ng pananampalataya. Ito ay gaya ng isang coupling. Alam niyo po ba kung ang inyong kotse, ito ay rear-wheel drive, sabihin yung likod yung gumagana, meron itong differential, meron itong propeller na yung propeller nakakolekta dun sa flywheel. Yung flywheel, yun yung umiikot sa makina. Ganito yung tulad yung pananampalataya na yung makina ay yung biyaya ng Panginoon sa atin. At yung kung paano tayo nagpapatuloy sa ating buhay Kristiyano, kung paano tayo umaandar, yung propeller na nakakonekta dun sa makina ng biyaya ng Diyos, ay yung pananampalataya natin sa ating Panginoon Kristo. It is the sinner's empty hand stretched out to God the giver. It is from start to finish God's gift. Yun po yung sinabi dito eh. It is from start to finish God's gift. Ito yung bagay na ikaw, with empty hands, nakita mo ngayon yung sarili mo na hindi ka katanggap-tanggap sa Panginoon, wala kang pag-asa, maliban na ikaw ay kahabagan ng Panginoon. Ito yung pananampalataya. Ito yung tunay na pananampalataya. Iuhulog mo na lang yung sarili mo sa Panginoon.
At anong punto natin dito? Saving faith is a work of God's grace, therefore it will persevere to the end. Napakagandang encouragement. Ito ay gawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya sigurado na magpapatuloy ito. Alam natin, meron tayong mga means of graces, fellowship, prayer, Bible reading, preaching of the Word, at Lord's Supper, baptism, lahat ng yan. Means of graces. Pero, kung bakit natin maisasagawa ang mga bagay na yan, sapagkat ang Diyos ang nagpe-preserve sa atin. Kaya nga meron tayong doctrine na perseverance of the saints or preservation of the saints. Hindi yung sarili nating lakas. Kaya nga means of graces, biyaya yan na binigay ng Panginoon sa atin na dapat nating lakaran. So hindi yan. Pero, ang bagay na yan ay walang iba kundi dahil sa biyaya lamang ng Diyos na yung pananampalataya nagpapatuloy. Kaya nga sabi rito diba? Sabi rito sa verse 16, everyone who believes. Ibig sabihin, continuous, believes. Present tense. So nawa sa umagang ito, nakita mo ang bagay na ito. Na ang pananampalataya, nakaloob ng Panginoon, ang magliligtas sa iyo sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Kaya hingin mo ngayon kay Kristo sa kanyang awa na pagkalooban kanya ng pananampalatayang ito. At para sa ating pangalawa at panghuling punto, sa verse 17, God's righteousness revealed in the gospel. God's righteousness revealed in the gospel. So basahin natin again ang verse 17. Sabi rito, for in it, yun daw, yung gospel, sabi for in it, yung gospel, yung it, the righteousness of God. Again, ang unang keyword natin dito, the righteousness of God. Ano ba itong righteousness of God na ito? Alam niyo po si Martin Luther, siya po ay nag-struggle sa bagay na ito. Nakita niya na sa kanyang sarili, pinipilit niya na maging matuwid siya sa harapan ng Panginoon. Sa kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos, dumating sa punto na siya ay nagalit mismo sa Panginoon. Na kanyang sinabi, Panginoon, bakit mo ako nire-require ng bagay na hindi ko kayang gawin? Bakit ang katuwiran mo, yung karakter mo bilang ikaw ay banal, ikaw ay napupot sa makasalanan? Bakit mo ito nire-require sa amin? Bilang iyong mga nilikha. Akala ko ba ikaw ay Diyos na mapagmahal? Pero sa bagay na ito, hindi ko makita yung pagiging mapagmahal mo sapagkat nagre-require ka ng isang bagay na hindi ko naman kayang gawin at imposibleng gawin ng sino man tao na kagaya ko na makasalanan. So yun po yung akala ni Luther dito sa righteousness of God. Akala niya, itong righteousness na ito ay nire-require ng Panginoon, sa kabila ng nire-require ng Panginoon, hindi kayang gawin ng tao na parang tila baga absurdity ito sa kanya na, paano mo ito papagawa sa akin? Hindi ko nga ito kayang gawin. Tapos yet nire-require mo ito para makapasok ako sa kaharian mo, para makapasok ako sa langit. So pinipilit niya sa sarili niya. Siya ay marahil pray ng pray, siya ay nagpipilgrimage siguro siya o kung ano man, at patuloy siya nag-aaral sa salita ng Diyos. Pero nung dumating yung kapangyarihan ng gospel sa kanyang buhay kay Martin Luther, nakita niya na itong righteousness of God, ito pala ay hindi righteousness ni Luther o righteousness na maaari nating gawin, kundi ito pala ay righteousness na galing sa Panginoon. At sabi nga dun nung nakita niya yung bagay na ito, ang pinto ng langit ay bumukas sa kanya. Na nakita niya na hindi pala siya maliligtas sa kanyang mga sariling katuwiran o sa kanyang sariling gawa. Hindi yun ang magliligtas sa kanya. So nung nabasa niya ito sa verse 17 ng Romans 1, nabuksan sa kanya ang pintuan ng langit. So ikaw ngayon na naririto, kung hanggang ngayon umaasa ka sa katuwiran mo, na siguro pag namatay ako, titimbangin ng Diyos, ito yung mabubuting gawa, ito yung mga bad na gawa, sana mas mabigat yung mabubuting gawa para
Si San Pedro, tanggapin ako sa langit. I'm sorry. Nagkakamali po tayo. Hindi po yan ang bagay na tatanggapin ng Panginoon. Kundi, ito yung walang iba kundi yung kanyang righteousness, yung kanyang katuwiran, ang kanyang tatanggapin. Anong sinabi ni John Stott sa bagay na ito? So nakita natin ang righteousness na ito, hindi ito sa atin, ito ay sa Panginoon. Anong sabi niya? This is the righteousness status which God requires. Hinihingi. So nakita, tama si Luther hinihingi ito ng Panginoon, pero ang problema niya, hindi niya kayang gawin tong requirement ng Panginoon, yung perfect righteousness na hinihingi ng Panginoon. Sapagkat bakit? Because God is holy. Perfect moral and spiritual character ng Panginoon ay perfect. At anong meron problema sa atin? None of us can attain that level of perfection by our own power. Ano sabi sa Isaiah 64 verse 6? Even our righteous deeds are like polluted garments. Basahan sa harapan ng Panginoon. So mali na agad. Yung paniniwala na siguro naman, pag namatay ako, mas marami akong ginawang mabuti, kaya ngayon pa lang, mag-i-invest na ako na gumawa ng mabuti para pagdating ko sa langit, pagharap ko sa Panginoon, meron akong diniposito ng mga mabubuting gawa, ibabahid ko sa Panginoon para tanggapin ako. Hindi po. Ang requirement ng Panginoon, perfect, hindi partial. Kaya hindi uubra yung iniisip mo na mas mabigat to, mas mabait ka kaysa sa Kanya. Hindi yan. Basahan nga sa harapan ng Panginoon yan Ano pa sabi ni John Stott? This is the righteousness that He requires. So anong ginawa ng Panginoon? Hindi natin kayang gawin, hindi natin kayang ma-achieve. Ano sabi? Which He achieves. Sa paanong paraan? Through the atoning sacrifice of the cross. So God in His great love and mercy achieves the righteousness for us. Grabe yung biyaya ng Panginoon. Yung righteousness na ito na nire-require niya, na hindi natin kayang gawin, siya mismo yung gumawa para sa atin. At paano niya ginawa ito? Sa pamamagitan ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. So sabi rito, God's righteousness. Again, yung righteousness, ito yung kanyang love and yung kanyang justice na dinisplay dun sa cross by punishing His sinless Son as a substitute for us so that God can pardon us through faith in His Son even though we deserve eternal condemnation in hell. Again, yung righteousness na ito, ang Diyos mismo yung gumawa para sa atin. Nakikita ba natin yun, mga kapatid? And again, sabi ni John Stott, itong righteousness na ito ay nirequire ng Panginoon, hindi natin kayang gawin, pero siya ang gumawa nito, He achieves it, and then next, He reveals, inihayag ito sa pamamagitan ng ng Ebanghelyo. Kaya nga pinangangaral natin ng Ebanghelyo upang maligtas ang mga taong makasalanan, upang magkamit ng righteousness, ng katuwiran na wala sa kanila. Ito yung tinatawag na alien righteousness na ini-impute ng Panginoong Kristo na ikaw ay sumampalataya sa Kanya, ikaw ay nakipaghalili sa Kanya. Nakipaghalili ka. Yung kasalanan mo, inilagay sa Kanya, siya yung pinarusahan, yung katuwiran niya, yung Kanyang sinless life at yung Kanyang atoning sacrifice ay ibinilang sa iyo upang ikaw ay maligtas sa tanggapin ng Panginoon. At panghuli, sabi niya, He bestows freely on all who trust in His Son. He bestows freely on all who trust in His Son. Sabi rito, this righteousness, He bestows freely or imputes, binilang, ipinagkaloob. When we put our faith in Christ, our sin is imputed on Christ, and this righteousness is imputed on us. 1 Corinthians 5:21, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Again, He bestows it freely. Walang hinihinging requirement ito sa iyo. Ngayon pwede ka na lumapit, pwede mong hingin sa Kanya to kasi pinagkakalob niya to ng walang bayad. Hindi to kailangan mag-Bible study ka muna, mag 1 to 10 ka muna, kung ano-ano man. Hindi yan ang hinihingi sa iyo. Ngayon din, lumapit ka sa Panginoon.
Sapagkat ipinagkakalob niya ito ng walang bayad, itong kaligtasan na ito. Na ikaw ay sumampalataya sa Kanya. At ano ang point natin dito? Ang tanging daan upang ang isang tao ay maging matuwid at katanggap-tanggap sa Diyos ay tanging sa pamamagitan lamang ng katuwirang kaloob ng Diyos, yung righteousness of God, kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga sabi rito the just shall live by faith. The just shall live by faith. It is faith for faith or from faith to faith. Ibig sabihin, from start to finish, ito ay pananampalataya at hanggang sa huli, ito ay sa pananampalataya. At ano ang challenge sa atin, sa ating pagtatapos? Dapat nating palaging ipahayag ang ebanghelyo. Hindi lamang sa mga kaibigan natin, pero primarily sa ating mga sarili. Sapagkat bakit? Upang sa gayon ay manatili tayong matatag at matibay kay Kristo na ating Panginoon hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Preach the gospel daily to ourselves so that we will remain steadfast and grounded in the Lord Jesus Christ until His return. Again, ganito kagrabe, ganito kahalaga ang ebanghelyo na dapat ito ay i-preach mo sa sarili mo mismo. Paano ka makakapag-preach ng gospel sa iba kung sa sarili mo hindi mo ipinipreach muna yung gospel? Kung sa sarili mo hindi mo nakita yung pagkamakasalanan mo, hindi mo nakita yung kalaliman ng biyaya ng pag-ibig ng Panginoon, na ikaw ay recipient talaga ng ginawa niyang pagliligtas, paano mo ipipreach yung sa iba kung hindi mo muna ipipreach yung sa sarili mo? So mga kapatid, sa pagkatapos ng taong ito, balikan natin lahat ng faithfulness ng Panginoon. At yung faithfulness na yun ay nakasalig sa Kanyang ebanghelyo at doon tayo nagpapatuloy. Kaya dapat palagian nating i-preach yung gospel sa ating mga sarili. Na lagi nating balikan yung ginawang pagliligtas sa atin ng Panginoon upang maging matatag tayo at grounded tayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Papuri at pasalamat sa Diyos, tayo po yung manalangin. Muli, amang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po sa napakalaking biyaya, Ama, ng kaligtasan na inyong pinagkaloob sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo sa Kanyang buhay at sa Kanyang gawang pagliligtas sa krus ng Kalbaryo bilang aming nakipaghalili sa amin na dapat kami ang tumanggap ng parusa, pero siya ang tumanggap ng parusa sa amin, na para sa amin at ang Kanyang biyaya, Panginoon, ng Kanyang sinless life, Panginoon, o ang Kanyang katuwiran ay ibinilang sa amin. Ama, tulungan niyo po kami, Panginoon, na palagi naming sariwain ang bagay na ito sa aming mga buhay, sa aming pagpapatuloy sa pananampalataya. At muli, Panginoon, ako po ay lumalapit sa inyo at humihingi, Panginoon, ng habag at awa na nawa ay wag niyong lampasan ang mga naririto na wala pang pagkakilala sa inyo. Nawa ang tunay na pananampalataya na siyang instrumento ninyo, Panginoon, na ito ay regalo ninyo upang tanggapin namin, Panginoon, ang kaligtasan sa pamamagitan ng ebanghelyo na kung saan ang inyong kapangyarihan, ito ang inyong kapangyarihan, dito na mamanifest ang kapangyarihan ninyo upang magligtas ng mga makasalanan, Panginoon. Kaya, Ama, mahabag at maawa po kayo sa mga naririto. Nawa, Panginoon, kilusin niyo ang kanilang puso at sila ay magkaroon ng tunay na pananampalataya at pagsisisi sa kasalanan at sila ay tumanggap ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.